Okay, so this is our special episode, 1774, 1775, and 1776. Tanungin natin itong mga espiritu ng mga hayop na nasa buwan. Kasi mayroong mga espiritu na nasa lupa, sa hangin, sa kalawakan. Ito nasa buwan. So maraming espiritu, parang tao din. Yung tao nga kahit buhay parang wala sa sarili. If you know that that situation, diba sasabihin may sariling mundo. Then that's some of the idiomatic expressions siguro na totoo. So dito tanungin natin, ano ba meron, no? At kukuha tayo. It might be a good or a bad inspiration or desperation, pero kunin natin, who knows? 3 cards. Mystery, ay lagot. Second card, perseverance. Okay. And the third card, reflection. Okay, ito na. 'Di ba? Yung first kasi represents the bobcat. Bobcat teaches us that there is true power and strength in the silence and patience. In order to get what you want, you must be willing to plan, adapt, and above all, have the patience to see your dreams that you manifest. So, 'di ba? Kasi ganito naman sa buhay kung nasa college ka, hindi mo mapasa-pasa yung kurso mo, take 1, take 2. Imposible naman yun sa take 3, hindi mo ma-master, di ba? So, yung mastery, it goes with the perseverance that represents by ant. This is a message of patience, whatever is going on right now. You cannot be so impetuous by pacing yourself, and the end result will be far more rewarding. Slow down, don't rush, work carefully, and learn to accept help from others. Ito yung mga siguro dito. Nakikita natin yung mga taong ma-pride, no? Mayabang, ma-ego. Ito yung mga taong alam nila sa sarili nila may pagkakamali sila, may pagkukulang sila, pero mahirap para sa kanila humingi ng tawad. Ito yung tipo ng mga tao na napakasimple ng solusyon. Harapin mo yung tao, humingi ka ng tawad. Kung gusto mo magpaliwanag, then magpaliwanag ka. Kasi hindi nila malalaman kung bakit mo sila pinagtaksilan, bakit mo sila iniwan. Hindi nila malalaman kung bakit tinigil mo yung sustento sa mga anak mo. Hindi nila malalaman yan hanggat hindi ka nagpapaliwanag, kasi hindi naman lahat ng tao manghuhula . So, kung gusto mo at mahalaga pa yung tao, kahit sabihin natin na hindi mo na siya mahal katulad ng pagmamahal mo noon, sana man lang kahit respeto, sabihin mo sa kanya kung bakit mo ginawa yun at nagawa yun. Yun sa pag-ibig. Sa pag-aaral naman, no, kung ikaw yung anak na hindi mo kaya, sabihin mo sa magulang mo para hindi sila magsayang ng pera, hindi sila umasa. Ganun din sa pag-ibig . So, sa negosyo naman, kung may partner ka sa negosyo, ganun din, sabihin mo din sa partner mo na yung kaya ko lang is mag-finance. Pero when it comes to documentations and the other works, ikaw na. May mga ganun . Ano pa ba yung dapat nating Tignan natin tong pangatlo. Kasi the third one is giraffe, representing reflection. If you are facing a difficult situation, do not rush into making a decision, and you are advised to turn the problem around in all possible manners, and before deciding on a solution, your circumstances need to be examined carefully. Ganito naman talaga yung buhay natin. Ganito. No? So, pag kukuha ka ng masteral or kukuha ka ng board exam or licensing, you have the mystery that works within yourself. Ito yung kakayanan mo na, kasi iba-iba estilo yun ng tao . Yung may taong nag-aaral na visual type, may tao naman na vocal type, may tao din na tahimik lang. So, depende kung paano mo i-master yung sarili mo. Basta wag mong kalimutan na kahit gaano ka man ka slow learner, or gaano ka man ka weak, or ka matatakotin, as long as you do have your perseverance, then you will be able to succeed in life. And if you are having a hard time, no, ito yun .
Kasi hindi naman lahat marunong magdesisyon agad-agad. Hindi naman lahat matapang sa pagharap ng desisyon. Kaya sinasabi din dito sa bandang huli, kakasabi ko, panoorin nyo yung daily episode. Kakasabi ko dito, no? Kung magkaroon kayo ng problema sa buhay nyo, sa buhay mag-asawa, tanungin nyo sarili nyo, bakit kayo nagkakagulo? Bakit kayo nagkakaganyan? Tapos kung involved yung third party, huwag yung third party awayin nyo. No? Yung kausapin mo, yung taong nagkaroon ng third party. Halimbawa, the husband and wife. The husband caught the wife had an affair. No? Personally, via chismis, via text, chat, etc., etc. And then the wife committed mistakes. And the husband will never forget that mistakes. Kasi, ito yung sabi na, ginago mo siya, iniputan mo siya, di ba may mga ganon. Sorry for that word, pero yan yung expression ng Pinoy. And then, few years later, si husband fell in love to a different woman. And then, ikaw naman na wife, you intend to bombard that third party or other women kasi galit na galit ka. So, yung gagawin mo doon is hold on your temper and then refresh, flashback. Saan ba galing ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ibang babae? Diba? And then let's say, yung kasalanan ni wife is hindi siya nagkaroon ng ibang lalaki. Yung kasalanan ni wife is naging nagger siya, naging possessive siya, naging doubtful siya, tapos yung bandang huli, may mga asawang mukhang pera. Tapos, yung ibang asawa, tamad, hindi marunong mag-alaga ng husband, hindi marunong mag-alaga ng anak, hindi marunong magligpit ng bahay, hindi marunong magluto. So, sa tingin mo, may husband na tatagal sa ganon? Lalong-lalo na kung inaasahan ni husband noon is yung napangasawa niya is all in one. Tapos, nung nakasal na at nagkasama, 0 in 1. May mga ganun eh. So, hindi mo mabiblame if that person, it might be a wife or the husband itself, kung maghanap siya ng kalinga ng iba na wala sa'yo. Kasi, di ba sinasabi niya, you will never be able to find the second person or another person if you were contented with the first one. Yun. So, yung tao na maswerte is those people who are blessed to find their soulmate or their twin flame sa unang pag-ibig, sa unang pagpapakasal. Kasi, kung natatandaan nyo ilang beses kong sinasabi, hindi lahat ng kinasal ginusto nila. Yung iba na obliga dahil nabuntis, nakabuntis. Dahil sa pamilya, sa utang ng pamilya, dahil sa politika, dahil sa ganito, ganyan. Di ba? So, a lot of reasons wrapping up in a piece of paper that we usually call marriage contract. So, wala tayong karapatan para husgahan ng isang tao na bumitaw sa isang relasyon. Dahil hindi yan sila masisira kung iisa lang ang may pagkukulang at pagkakamali. Nasisira ang isang relasyon ng mag-asawa dahil pareho silang may kakulangan, may pareho silang kasalanan. So, sana maging eye-opener sa lahat-lahat. Kapag yan nangyari sa buhay niyo, huwag niyong awayin yung third party. Awayin niyo sarili niyo at kasama niyo. Kasi kayo naman yung nag-decide na magsama sa iisang bubong. From the very first place, if you are not that confident enough na yan na yung taong makakasama mo sa buong buhay mo, huwag kang magpakasal. Kasi kung hindi ka kasal at hindi mo na kayang pag-uugali niya, all you have to do is to sign a document or agreement na maghihiwalay kayo, hatiin yung dapat hatiin, at suportahan yung dapat suportahan. Ganun lang yon. Sa mga tao naman, kung titignan nila na broken family ka, so what? Ano ba maiaambag nila sa buhay mo, di ba? Sa mga single parents, ganun din.
Hindi katapusan ng mundo kung naghiwalay kayo. Mas mahirap kung pipilitin lahat-lahat.